Magandang umaga sa lahat. Kami ang inyong magiging guro sa araw na ito. Ako nga po pala si Binibining Melody L. Potente. At ako naman si Binibining Madel Verana. At ako naman si Binibining Giselle Puyo. At ako naman si Binibining Muxol Mabet. At ngayon, narito si Binibining Potente upang simulan ang pagtatalakay. Ngayon ay tumayo ang lahat para sa panimulang panalangin. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na naiintindihan ang aming mga alin. Bigyan niyo po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kapag-aral ng likas na katawan at isipan na masigit namin kailangan sa araw-araw sa panahon ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos. Amen. Baitang 10, handa na bang makinig ang lahat para sa ating talakayan ngayong araw? Magaling! Ako ay nalulugod na malaman na handa na kayong makinig. Para sa ating panimulang gawain, may papakita ako na mga salita. Para sa inyo, ano ang mga salitang ito? Okay, tama? Iba ang iba. Para sa inyo, ano ito? Magaling! Ang mga salitang ito ay ang mga makatalinghagang salita. Maaari mo bang basahin ang mga salitang ito? Sabay-sabay. Kaibigang karnal, kisang mata, balat sibuyas, pusong mamon, isang kahig, isang tuka. Ngayon, isa-isahin natin at alamin natin kung ano ang mga kahulugan ng mga salitang ito. Unahin natin ang kaibigang karnal. Para sa inyo, ano ang kahulugan ng salitang ito? Binibining sa lipunan? Magaling! Ang kaibigang karnal ay magaling na kaibigan. Ito, ano ang salitang ito? Kisang mata, anong kahulugan nito? Binibining, Verana. Magaling! Ito ay isang mabilis. Ibig sabihin, ang kisang mata ay may kahulugan na mabilis. Ano naman ang balat sibuyas? Ginoong malbas. Tunay naman ang magagaling. Ito ay nakakahulugang iyakin o sensitibo. Habang ang pusong amon, binibining lawel, magaling. Ito ay ang mabait na tao. Habang ang isang kahit isang tuka, ito ay nangangahulugang mahirap. Magaling. Tunay na alam nyo ang mga kahulugang ito. Ngunit, ano nyo ba ang mga matatalinghagang salita? Ang mga matatalinghagang salita ay kadalasang makikita natin sa mga akda katulad na lamang ng mga tula. Ito ay may mga malalalim na kahulugan na minsan ay hindi natin naiintindihan. Kaya ngayon ay aalamin natin ito sa pamamagitan ng pagtalakay ng ating tula. Ang sa susunod naman na pagtatalakay, narito si Binibining Giselle Puyo para sa pagtalakay sa mga elemento ng tula. Maraming salamat, Binibining Potente. Ngayon naman, ang talakayan na ito ay pinamagatang mga elemento ng tula. Una ay ang tugma. Ito ang pagkakataon ng pare-parehong tunog sa huling bahagi ng mga salitang nasa dulo ng mga kalugod o verso. Halimbawa na lamang ito ay ang sa lalim ng kahoy, may naglalakad ng bata. Naglalakad siya ng lang paborito niyang bata. Ang tugma ng salita rito ay ang bata. Sunod naman ay ang sukat. Ito ang bilang ng pagtig sa bawat kalugod ng tula. Ang sukat ay nagbibigay ng tamang pagbigkas at pagtugma ng mga salita. Halimbawa na lamang ito ay ang sa Diyos na dakila, purihin natin. Sa langit at lupa, siya'y maghari. Sa bawat araw, awit natin tunay sa
ang magbigay ng mas malalim na kahulugan sa tula. Halimbawa na lamang nito ay ang silya. Ang silya ay ginagamit upang ihambing ang dalawang magkaibang bagay. Halimbawa na lamang nito, ang puso ko'y parang rosa sa hardin ng pag-ibig, na nagbibigay ng higaya at kagandahan sa gabi. Ngayon naman, tumama tayo sa metafora. Ang metafora ay isang dalawang lukuhin na bagay na hindi kilala ng mga. Halimbawa na lamang nito ay ang aking buhay ay parang isang paglalakay. Sa bawat kapag, parang sa aking natatay. Ang sunod naman ay ang personifikasyon. Ang personifikasyon naman, ito ay nagbibigay buhay at nagbibigay ng personalidad ng mga bagay na hindi magkatulad na bagay. Halimbawa na lamang nito ay ang mga bituin sa langit ay tingnan sa salita. Sa bawat isa, magiging sa akin ang pag-asa at buhay. Ngayon naman, narito sa Tibinibigdarana ang pagkarakay. Maraming salamat ng Bibigisan. Ngayon naman ay tatalakayin ko ang imahinasyon. Ang imahinasyon, ito ay ang kakayahan ng makapanglilikha ng mga larawan at konsepto sa isipan ng mga mambabasa sa pamamagitan ng mga salita. Ginagamit ang imahinasyon ng mga makatang manunulat ng mga tula upang maunawaan din ng mga mambabasa ang kanilang sinusulat sa kanilang mga tula. Ang panghuling elemento ay ang tema. Ang tema, ito ang unahing paksa o ideya na binibigyan din ng tula. Ang tema ay nagbibigay ng direksyon at kabuuan sa mensahe ng tula. Ginagamit ang tema ng mga manunulat upang bigyan ng direksyon ang mga tula kanilang sinusulat. Ito ang kanilang nagiging pangunahing paksa o ideya. Ngayon, tatawagin ko si Binibining Potente upang italakay sa inyo ang isa sa halimbawa ng mga tula. Baitang 10, isip pa ba lahat? May natutunan ba kayo sa itinalakay kanina tungkol sa elemento ng mga tula? Sige nga, ano nga ba ang mga elemento ng tula? Una ay tama, tugma. Pangalawa, sukat. Pangatlo, talinghaga. Pang-apat, imahinasyon. Panglima ay tema. Magaling! Ngayon ay may papabasa ko ditong tula. Sabay-sabay natin itong basahin at pinamagatan itong bukas ay masisilayang ang ligaya ng aking buhay. Sumapit ang happy gabi, unti-unting sinasakot ng pagbubukang iwayway, ganda ng iyong taglay sa diwang nananalaytay. Ang saglit na pamamaalam sa taksiling, bukas ay mawabana ang naguli, ang ligaya ng pusong minsan nagdilim. Ang kaayaan niya hindi, higit pa sa ganda ng plakkat. Sa magdamag ko pagsusulat ng matalinghagang salita, ikaw ang aking nakikita. Pasamantala, sa araw dito'y matiwanag, ako ay mamamaalam. Itinitiwala na lamang muna sa mga bituin na ikaw ay matanglawan. Sa basa ng tula, ano ang napansin niyo sa basa ng tula? Binibining Verana? Magaling. Ang tula ito ay may mga matatalinghagang salita. Gusto kong malaman kung ano ang mga salitang o ang mga matatalinghagang salita na ginamit dito sa tula. Dito sa unang saklo, ano ang mapapansin ninyo? Magaling. Ginamitan nito lang pagbubukang liwayway. Sa pangalawa, takip singing. Sa pangatlo, may makikita ba tayo katalinghaga sa pangatlo? Wala. Dito sa pangapat, sa huling saklo, agaw dilim at matanglawan. So, ang tulang ito ay nagpapakita ng iba't ibang elemento ng tula. Halimbawa na lang sa tema. Ang tema ng tulang ito ay tungkol sa pag-asa ng isang may akda. Kumbaga, sa salita pagbubukang liwayway at sa takip singing dito ay naasahan niya na may pag-asa ang lahat na sa gitna ng mga pagsubok o sa kanyang pamamaalam ay
buwan. Ngayon ay, kung mapapansin ninyo, mayroon din itong mga tugma. Halimbawa ko lang dito ang unti-unting sinasakot ng pagbubukas ng wayway at ang ganda ng taglay sa diway na nananalaytay. Ang mga salitang diway, taglay at nananalaytay ay magkatugma, di ba? Dito ay ang taligsiling at ang minsang nagdilim. Ang mga salitang ito ay magkatugma. Habang dito, ano makikita niyo sa mga ito? Ito, magkatalinhalang salita, nakikita. Habang sa salita, wala. Mamamaala o at tanglawan. Napapansin at dito rin sa tulang ito, dito makikita na may imahinasyon, kinakailangan ng imahinasyon para mabuo ng maganda ang tulang ito. Ngayon naman ay tawagin natin si Binibining Pupusol para sa mga gawain. Ngayon, lumakot naman tayo sa panghuling gawain. Ito ay pinamagatang pasok o tulong. Ang panunod sa gawain ito ay papagkatang klase sa apat. Ang bawat pangkat ay kinakailangan makabuo ng tula na may matatalungagan sa loob ng isang pagiging. Ang pinakaunang membro na magbibigay ng papel ang siyang magsisimula sa pagsulat ng tula. Kinakailangan makagawa ng isang toldo ng bawat membro sa loob ng 10 segundo. Pagkatapos, ipamasa ang membro sa kanyang katabi ang papel at ito naman ang magpapatuloy sa tula. Magpapatuloy ang pagbasa-basa ng papel para makabuo ng tula hanggang maubos ang oras. Ipepresenta ang bawat pangkat ang nagawa nilang tula. Siguro naman, may natutunan kayo sa ating ginawang talakayan. Bago natin tapusin ang ating klase, may bibigay kaming takdang aralin. Gumawa ng sariling tula na makikita ang iba't ibang elemento ng tinalakay. Uli, magandang araw sa inyo lahat. Ako si Binibining Natalie Abutente. At ako naman si Binibining Wala Verana. At ako naman si Binibining Giselle Buyo. At ako naman si Binibining Mapasol Mabel. Magandang araw sa inyo lahat at salamat sa inyong naging kooperasyon.